everyone. I am Martin Crisariel and I am the seventh reporter of the Group 3. So my assigned topic was all about the position of hand signals sa volleyball. So, itong mga hand signals na ito, it is a universal na language ng mga referee when it comes sa loob ng court. So, dahil nga maingay doon sa loob ng court, no? Dahil sa mga hiyawan ng mga tao, sa mga cheers ng mga tao doon sa mga sinusuportahan nilang team. So, ginagamit ng mga referee itong hand signals na ito para malaman ng mga players, ng mga coaches, and also ng mga audiences kung ano yung decision ng kung ano yung decision nila, no? Kung ano yung decision ng referee without shouting, no? So by hand signals is nalalaman ng mga tao doon sa loob ng court kung ano yung decision ng referee. So first, we have the authorization to serve. Move the hand to indicate the direction of serve. Itong first na ito is, it emphasizes naman na ito yung signal na kung saan nagsasabi na maaari nang or pwede nang simulan yung laro. So, dito ginagawa ito ng mga referee is kinukumpas ng referee yung kanilang kamay mula doon sa gilid patungo sa direction ng kanilang side, no? And mahalaga ito siya kasi kasi hindi pwede na mag-serve yung player, no, hanggat hindi nahihipan yung pito. And also, no, ginagawa yung signal na ito para nga, 'di ba? Para ma-allow na si players na pwede na mag-serve or pwede nang simulan yung laro. And also, kung mag-serve ng wala ito is mauulit yung serve o maaring magka-violation. And second, we have the team to serve. Extend the arm to the side of team that will serve. So, itong team to serve naman is ito na yung nagtuturo kung kaninong puntos o kaninong chance na or pagkakataon na para mag-serve. So, ginagawa ito siya is tinataas yung like itataas and ituturo ng referee yung kanyang braso, no, sa side or sa team na makakakuha ng puntos o karapatang mag-serve. So, mahalaga ito siya kasi dito nalalaman ng mga manlalaro kung sino yung mga dapat pumunta sa service line at kung sino yung dapat maghanda para sa receive. So number 3 is we have the change of chords. Raise the forearms, front and back, and twist around the body. So itong change of chords na ito is, ito na yung ginagawa ito siya kapag tapos na yung isang set, no? Liban siya sa deciding set kung saan nagpapalit sa ika-8 na puntos. So, dito, no, is ginagawa ito siya is tinataas ng referee yung kanyang braso, no, yung isa na sa harap and also yung isa sa likod. And papaikutin niya yan sa paligid ng kanyang katawan. So, mahalaga ito siya kasi ito na yung signal kung saan ito yung signal sa mga team na kailangan nilang lumipat sa kabilang bahagi or sa kabilang side ng court. So, kasama na yung kanilang mga gamit. So, ginagawa ito siya para maging fair yung laro dahil nga sa ilaw or sa hangin or sa sikat ng araw sa outdoor. And the fourth one is the timeout. So, place the palm of one hand over the fingers of the other held vertically. So, itong timeout na ito na yung signal ng pansamantalang paghinto ng game, no, para sa strategy o pahinga. So, ginagawa ito siya is yung palad ng isang kamay is pinapatong sa dulo ng daliri ng kabilang kamay, no, para bumuo ng hugis na letrang T, like this. Time out. Ganyan yan siya, guys. And mahalaga ito siya kasi yung bawat team is binibigyan yan sila ng 30 seconds para mag-usap, no? Kasama yung kanilang coach, no?
and nakakatulong yun siya para maputol yung momentum ng kalaban o para makapag-adjust ng play. So, that will be all sa part ko. No, the rest na hand signal is nasa part ni Miss Regine Miranda. That will be all. Thank you.